Nagsimula ang nobela sa pagtipon-tipon sa bahay ni Kapitan Tiago. Magandang araw. Bakit tayo pinapunta ni Kapitan Tiago dito? Pinating daw ang kanyang anak ng matawik na kaibigan. Dapat din na lang pala ako napunta dito. Aksela ng oras ko para sa ano? Sa isang Indio? Kumanin, Padre, pero tayo ay nasa bahay lamang ng isang Indio. Nandito na pala sila. Magandang hapon sa inyo lahat. Ikinagagalak ko pong ipakilala sa inyo ang anak ni Don Rafael na si Crisostomo Ibarra. Siya po ay nanatili sa Europa ng 7 taon. Ikinararangal kong makilala kayong lahat. Basta po, Ginoong Ibarra. Marami po akong natututunan iba't ibang kultura sa Europa. Anong sabi mo? Nag-aksaya ka lang ng oras at pera para sa mga bagay na yan, na maski bata ay alam yan. May importante pa po akong lalakarin. Tingnan nyo ngayon mga nangyayari sa kabataan pinapadala sa Europa. Kaya dapat ipabawal na to ng pamahalaan. Ginoong Ibarra. Ano yun, binata? Ay dapat po kayong malaman. Ano yun? Tungkol sa iyong ama. Sa aking ama? Oo. Tungkol ito sa pagkamatay ng iyong ama sa bilangguan. Siya ay pinahirapan sa mga utusan ni Padre Damaso. Hinukay ang bangkay sa kanyang libingan at itinapon ito sa ilog. Maria Clara, nandito na po ang iyong kasintahan. Nandito na sa Ibarra? Mabuti naman ako sa Ibarra. Ikaw? Ganyan ka din. Wala pa rin pagbabago sa bayan. Pero ang mahalaga, nandito ka na Ibarra. Mauna na po ako binigyan. Nandito na sa Ibarra. Anong ginawa mo sa aking ama? Umulan ng mga araw na yun at mabigat ang kanyang bangkay, kaya tinapon ko lang siya sa... Anong ginawa mo sa aking ama? Binata, nagkakamali ka yata ng hinala. Ang pagkakaalam ko, si Padre Damaso may kagagawa ng lahat na yun.
Inakusahan si Crispin na nagnakaw sa simbahan kaya hindi siya makauwi hanggat hindi niya naibabalik ang sinabing ninakaw. Minin mo! Wala akong kinuha! Bugi na yan! Crispin! Huwag na po! Bulutin na yan! Nay! Ano nangyari sa'yo? Si Crispin! Ano nangyari kay Crispin? Ano nangyari kay Crispin? Binugbog siya ng mga pare doon. Bakit? Oh! Pinuntahan ni Sisa ang anak sa kulungan upang magbakasakaling makita ang anak. Ngunit siya lamang ay kinulong at tinaboy kinalaon. Tungkol ito sa inyong mga kaaway. Mga kaway? Meron ba mga kaway? Marahil sa panahon ngayon, hindi ang sila rin, kundi ang mararamang na tao ang nakataon sa inyo. Kung gayon man, maraming salamat sa babalik. Sige po, at ako'y naalis na. Huwag niyo pong kalimutan ang aking mga sinasabi sa inyo at mag-iingat po kayo. Maraming salamat sa iyo. Magandang gabi po sa iyo, Ginoong Tatlo. Magandang gabi rin sa iyo, Ginambara. Ang pakay ko po ito ay Kung ako ang iyong tatanungin na nararapat na sakura ka sa mundo sapagkat sila ay may lakas, maging na may kaya, tungkulin at kayamanan. maraming salamat po sa iyong payo. At ako po ay mauuna na. Mag-ingat po kayo. Maraming salamat. Sobrang gasto sa paralang yan. Ang hirap sa mga Indo ay nakapag-aral na ng konti, ikala mo kung sino na. At ang mga taong yan ay nabubulok at namamatay lang. Katulad ni Don Rafael. Wala kang karapatang sirain ang alaala ng aking ama. Pagsisisihan mo ang ginawa mo sa takdang panahon. Sa hangal! Bara, wag. Wag mo na lang akong pansinin at wag mo na lang uulitin. Patawad mo din. Ako.
magsalitaan kami kasi kung paghimag at isigaw mapangalan. Kayo na bahala sa mga kawal at ako na bahala sa pagkakas ng Ibarra. Ibarra, tayo itakas na. Tinulungan ako ni Elias upang para makatakas. Mahal ko, hindi tayo pwedeng manatili rito. Nandito ako mahal upang humingi ng tawad sa iyo. Huwag kang magsita ng hindi mo alam. Nakilala ko ang aking ama, si Padre Damaso. Ano? Siya? Kilala mo siya? Ayon sa kanya, hindi niya ako pwedeng ikamana sa iyo. Hindi. Sisirain niya ang buhay mo. Sisirain niya ang buhay ng taong mahal mo. Saan ka man napunta, palagi mong tatandaan na nasa puso ito. Tumakbo sina Elias at Ibarra papunta sa ilog. Nang marinig nilang paparating ang mga gwardya, nagtangkang agawin ni Elias ang atensyon nila. Pinaputukan siya at nang mamula ang tubig, inakalang patay na si Ibarra. Anong ginagawa mo dito? At sino ka? Ako po si Basilio at ito ang aking ina na si Sisa. Patay na po siya. Inutusan ni Elias si Basilio na kunin ang mga kahoy at sunugin ang bangkay nila ni Sisa dahil alam niyang hindi na siya aabot sa bukang liwayway. Mamatay man akong di makikita ang ningning ng mukhang liwayway. Ngunit sa mga papalad ay alalahanin niyo ang mga nagtanggol ng ating bayan. Sa huli, tinugis si Juan Crisostomo Ibarra ng mga awtoridad. Ang kanyang kasintahan, si Maria Clara, ay naging madre at si Elias ay nagsakripisyo ng kanyang buhay upang makatakas si Juan Crisostomo. Nagtapos ang nobela sa panawagan. Sino ka? Ako si Simon. Ikinararangal kong makilala kayong lahat. Isang Indyo! Aminin mo, wala akong kinuha.
Wala na malaro na yun at nabigyan ang kanyang bantay. Kaya sila